We'll check it out. So guys, ito na, final na after 8 years. So, makaka-uwi na ako ng Pilipinas. So, maaga kami nagising, 5 o'clock. Tapos 7, pumunta na kami dito dahil 10:30 ang aming flight. Kinakabahan na ako ng sobra sa pag-check-in pa lang ng luggage. Kinakabahan na ako. Sobrang kaba ko kaya iniwan ko lang siya sa may pag-drop off ng baggage kasi ewan ko bakit kinakabahan, baka kasi ipabulat-lat yung mga bag at ang dami-dami kong anik-anik doon. Tapos ano na yan, pagdating sa check, doon sa pag-check ng bag, sa TSA, pagdating sa TSA, eto, tinatanong pa niya doon sa immigration kung kailangan ko ba daw ng green card ipakita. Lalabas pa lang ako ng America, tatanungin niya na yung green card. Tapos, pagpasok doon sa scanner, pinaiwan ako at tumunog yung alarm. Hindi ko alam kung bakit. Oh my God. Sobrang kaba talaga, guys. Sobrang. So, ginanon ako. Chinek-check ako. Ganyan. Ewan ko kung anong na-detect sa akin. Bakit ako, ba't nag-alarm doon sa pagpasok na. Ay, nako. So, yun. Ngayon, nandito na kami sa airport. Napag-check-in na kami. So, wait na lang. Ayan. Dito kami. So, sige, mamaya ulit. Magre-relax na muna kasi sobrang kabado talaga ako. Ewan ko kung bakit. Okay? So, yan. RC! So, we are wearing Superman! Superman crew! We are the super family. Right? Okay, bye. Mamaya ulit. So, that's all. Napili ko siya online. Ay, kasi nagka-cramps yung paa ko pag matagal nakaupo. Lalo na pag sa mga aeroplano. So, nabili ko ito. Lalagay mo lang dito. Tapos, yan. Susot mo. Wait mo. Pahabain natin. Okay, RC to wet. Mommy, can I open the thing? Then, tapos, open pa. Nung pauwi na kami, tingin ako ng tingin dyan. Kung ilang oras na lang, ayan. Kung malapit na ba, tingin ako ng tingin. Pero nakatulog pa rin naman ako. Pero, yan, hindi ako makahinga. 40 minutes na lang. Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Welcome to the Philippines! Oh my God! Nagulat sila sa akin. Kaya ko ikarga lahat. Isang buhatan. Karga. Nagulat yung mga tao sa akin. Nakatabi ko. Baka may susi dito. Wow! Usod mo muna to. So, dito kami nag-stay sa SMDC sa Makati. So, dito muna kami habang nagbibigay ng araw dahil meron akong event para sa RT weight loss. So, meron akong launching diyan sa Makati. So, ilo-launch ko for the first time ang RT weight loss program. Wow, we're here! Hi! Hello! Doon po sa event. Sa fourth floor. Fourth floor. Okay. Omega. They have mostly anything here. Yeah. Yes,
baby. Look. There's a lot of rain. Mama, come. Mommy, I have something. I have something to show you. Close your eyes. Okay, what is it? Come. What is it? Come here. Don't peek. Okay. Open your eyes. Wow, they have a somebody here. Mommy, this is what you have from Judy's house. Yeah. Mommy, look at the kids' toothpaste. Mama, look at the kids' toothpaste. Wait. Yes, I know. There's a lot of stuff. Yeah, there's a lot. Wow. Wow, look, they have beef stuff here. So, dito naman, papasok na tayo sa conference hall para sa aking launching ng RTU program. So, yan, makikita nyo. Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. At salamat po sa oras ninyo. Magtatagalog po ako Ay, very good. Opo, magtatagalog. Nakakaano po kasi pag nanonood ako ng mga presentation dito ng Zoom, lahat sila nag-i-English. Eh kami po, nasa US kami. Kapag kami nag-overview, talagang Tagalog. Yes. Kasi yung market namin sa US, although lahat is English speaking doon, kami, ang market namin is Tagalog. Mga Pilipino, kaya Tagalog talaga. Okay? So, Tagalog. Okay lang po, ma'am. Okay. So, yan. Gusto ko sanang, kasi anong oras na? 1 past 1 na. So, baka inaantok na kayo. So, mag-stretch muna tayo. Okay ba yun? So, ayun na nga. At nag-stretch kami. Sumayaw kami ng APT. APT ba yun? Kaso lang, hindi nagtuloy-tuloy yung music. So, na-stop kami. Yan, pagkatapos na ng aking presentation, nagpa-picture naman sila sa akin. At eto na, papunta na tayo sa pagkikita namin ni Ate Thea. Ayan, nag-video ng aking kapatid. Inimbitahan kasi ng aking kapatid si Thea para mag-dinner. Para makita niya ako, kunwari nagpipicture sila tapos nagpo-photobomb naman ako sa likod. Pero hindi niya pa rin napapansin hanggang sa siya na yung nagpicture at kinulit na rin ng kapatid ko kung may nakikita ba siyang ibang mukha. At parang yan, mapapansin niya na yata sa huling pagkakataon. Makikita niya na merong ibang mukha sa likod. Makikita niya na, ayun, kita niya na. Bakit? Ayan, nakita niya na. Kaya nilapitan ko na siya kaagad. Siyempre, miss na miss ko siya. Siya yung pinakasakitin sa kanilang lahat. Pero, ina niya naman, malusog na malusog. Diba? Yan, napakamasayahin niya. Masayahin siya. Nakakatuwa. So, yan. Kumain kami. At kinabukasan, binisita na, sinurprise naman namin si Ate Tanya. So, yan, pumunta kami sa condo nila. Silang dalawa lang nakatira dyan kasi nag-aaral sila sa Manila. Natutulog pa si Ate Tanya, pero ginising namin. At, yun na nga, tingnan mo kung ano magiging reaction niya. Magugulat ba siya? Masusurprise? Kasi may hangover yata siya dyan. Galing siya sa kaibigan niya nung gabi. So, hindi siya magising hanggang sa nilapitan ko na lang siya. Ayan, nilapitan ko siya. Pakita na ako at nagulat siya. Akala niya siguro na nanaginip pa siya. Nagulat siya, hindi siya makapaniwala. Nako, mama's girl yan. Pero, tingnan mo, mas malaki na siya sa akin. Grabe, bilis man panahon. Oh, kakatuwa. Dito ka na. Dito ka na sa kawayan. Nakita na nila
Cheers, di ba nakita yung damo dito? Oh, tingnan mo. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Kawayan Airport. Wow! Sa kawayan na siya. Wow! Bakit? Ito naman, si Bebe Tyra. So, inimbitahan ng kapatid ko para mag-mall, magtingin ng makeup. So, tapos, nagpakita na ako sa kanya doon. Kunwari, sinabi ko, ang ganda ng pinipili mo. Hanggang sa nagulat siya na padalawang tingin siya. Dito, ramdam na ramdam ko yung higpit ng yakap niya na parang naghahanap siya ng mama ng matagal na panahon. Sobrang higpit ng yakap niya dyan. Nakakaiyak. At dito naman yung aking mama. Sinurpress ako din. Kunwari, hindi alam ng mga kapatid ko na nandyan ako. Kunwari, may magtatao po. Kumakatok ako. Tapos sabi nila, Mama, may naghahanap sa'yo. Tapos, dyan na, nakita niya na ako. At nagulat siya. Gulat na gulat siya. Tawang-tawa siya. Siyempre, bilang anak, nakakaiyak din, nakakatuwa. Kasi at least kahit papano, makita mo ulit yung mama mo na healthy. Yun lang naman ang pinapanalangin ko na sana maging healthy sila palagi habang di pa ako nakakauwi para nakakaiyak, grabe. Kasi hindi ako makauwi tapos magkasakit sila so may mangyari. Baka hindi ako makauwi. So at least ngayon, pwede na ako umuwi anytime. So, nakakatuwa. Yung papa ko natulala, halos di siya makatayo sa upuan. Nung makita niya ako, parang di siya maniwala na nandyan ako sa harap nila. So, yun. Ito naman si Ate Tricia. Ang last na aming sinurprise. Kunwari, nagpipicture lang, group picture. Tapos yung pala nasa likod niya na ako. Paglingon niya sa likod niya, nakita niya na ako. At yan. Nagulat din siya kasi magka-text lang kami bago dyan. Sabi ko, matutulog na ako. Sabi ko, masakit yung ulo ko, matutulog na ako. Mag-ingat kayo. Tapos pagtingin niya sa akin, nandyan na ako sa likod niya. Kaya yan, nakakaiyak. Iyak siya na iyak. Ang akala niya natutulog ako. So, yun. Tapos na ang kasinungalingan namin lahat. Pinaglihim namin ng 2 months. Yan. So, syempre, nagsinusinungaling yung mga kapatid ko. Ang saya niya, no? Para kaming mga bata. So, ang pamangkin ko naman yan, kalaro ni RC, anak ng kapatid ko, 3 years old, si Dusty. So, yan ang kalaro niya. Tapos, sinelebrate namin yung graduation ni Ate Tanya. Kasi engineer na siya sa wakas. Akalain mo may engineer ka. Engineer ako. Oh my gosh. Diba? So, dito nagkantahan kami. Nag-celebrate kami. Mga ibang tita, tito, pumunta dyan. At yun, kumain. Nakita niya naman, nakalbo na yung lechon. Pero in fairness, at least, busog lahat. Masarap. O, diba? Saya-saya. Saya-saya sa Pilipinas. Uubos. O yung isa, bantay na bantay. Si Tricia, sabi niya, "Uy, tira niyo ako." Ay. Yan, engineer. Diba? Siyempre, proud ako sa kanya. Kahit hindi ako nagpaaral sa kanya, kahit yung lola niya sa tatay niya, nagpapasalamat ako sa kanila kasi sila lahat ang nagpapaaral sa kanila. So, syempre, magbabanding naman kami ni Ate Tyra. Nagpalinis kami ng kuko, nagpa-spa, ayan, kiliting-kiliti siya, may kiliti pala siya sa paa. Alam mo yung mga bagay na ganyan, yung mga hindi ko alam, yung mga bagay tungkol sa kanya, katulad na lang sa hindi niya pala kinakain ang dinakdakan, sisig, yung mga ganun. Ay, hindi pala siya kumakain ng spaghetti,
burger, mga maliit na bagay, hindi ko na alam. Kasi ang tagal na panahon, 8 years. So, hindi ko na alam. Mahirap mga payan. Nagpa-facial din kami. Yan ang naging banding namin araw-araw. At, syempre, dahil lahat kami marunong kumanta, naging banding din namin ang pagkanta. At kami kumakanta. So, lahat sila marunong silang kumanta hanggang sa maliit na bata. Marunong kumanta. Grabe. Nakakatuwa. Nakamiss. Tapos ngayon dito sa Amerika, mag-isaw na naman. Ayan. Sa Tagaytay, nag-pictorial kami. Nag-family portrait. Para naman merong magandang picture. No? Nakakatuwa itong moment na to. Kasi, mo, para ko lang sila kabarkada. Nakakatawa. Parang banding na rin. So, kung araw-araw mangyayari sa akin, diba? Tuwing umaga. Diba ang saya? Kung andun ako. So, malay mo, baka malapit na makauwi ulit or baka makapag-stay pa dun. Makapag-stay na dun. Ayun ang goal. Okay, anyway, kahit ano mangyari, basta ang hinihiling ko lang, walang magkasakit sa kanilang lahat. Yun lang ang gusto ko. Walang nagkakasakit. Yan, ang ganda. Saya. Nakalimutan ko magpa-picture sa mama ko. Kami picture na dalawa. Sobrang busy na. Hindi na nakapag-picture. And, diba? Yan tatay ko. Siya ang punot dulo ng lahat. Dahil marunong kami kumanta. So, eto na ang last dinner namin together as family. Full family. Si Thea lang ang wala dyan kasi nasa Manila siya. So, lahat kami niyan andyan. So, last dinner na yan. Kasi kinaumagahan, aalis na kami. Magbabiyahe na sa Manila. Kasi magsa-flight na. So, yun. Nakakatuwa kasi halos almost 30 kaming kumain dyan. Alam mo, bilang namin. Almost $200. Ang dami nang napakain ng $200. Yeah. So, ito, kasi birthday ni RC yan, March 2. Akala niya, wala na, uuwi na kami. Yun ang akala niya. Nalungkot siya kasi wala daw bumati sa kanya or something, walang nagbigay ng regalo. So, makikita niyo kung ano mangyayari. Matutuwa kaya siya. Akala niya wala na. Gusto niya lang maglaro niya sa labas. Sabi niya maglaro siya sa labas with coffee yung asa. Nalungkot siya kasi bakit wala na sila? Tapos niya, gulat siya. Kakatuwa siya. Tuwang-tuwa siya. Kasi tuwang-tuwa siya. First time niya kasi maranasan yan. So, first time niya. Ewan ko, siguro guys ng mga tita. Silang nag-surprise. Oh, saya-saya niya. First time na eh. Tuwang-tuwa siya, hindi mo maipinta yung kasiyahan niya. Ala, sige. Ang dami daw. So, yun. Yun lang. Bukas siya ng regalo. So, ayun. Kinaumagahan doon na sa airport. Nakita nyo, dalawang sasakyan pa. Nagatid sa amin, isang barangay. Ang dami talaga. Gusto nila lahat, ihatid nila kami. So, lumawas pa kami ng Manila niyan. Ang dami namin. So, yan. Papasok na kami sa airport, kasama sila. Sila na rin ang nagtutulak. Ito ang pinakamahirap na part. Yung
paalis ka na. Kapag ganyan, ayoko lumilingon. Hindi ako lumilingon kapag paalis na. Makikita niyo mamaya, hindi ako lilingon. Kasi maiiyak lang ako. Malulungkot lang ako. So, lahat tuwang-tuwa sila magkatid sa amin. Ay natin nila kami. Hanggang sa taas. Pumasok talaga sila. Ang dami nila. Ayan na. Paalamanan na. Paalam time. Okay. See you again soon naman. Ayan. First time ko siya nakita umiyak sa akin. Yakap-yakap ako. Nung nakita niya ako nung una, wala siyang reaction. Hindi nga siya umiyak. Nagulat lang siya. Pero ngayon, at palis ako talagang umiyak siya. Parang ayaw niya akong umalis. Siyempre, mama ko mamimiss ko din. Lahat sila mamimiss ko. Lalo na si Tyra, mamimiss ko siya. Wala na namang mag-aalaga sa kanya. Tapos, pagkaalis pa namin, nagkasakit pa siya. Nadala siya sa ospital habang pauwi kami. Kasi inasma. So, yan, napapasok na kami sa TSA. So, dyan, ayoko nang lumingon. Ayoko nang lumingon. Maiiyak lang ako. So, yun. Uwi na. Babalik na New York. Kami lang na naman. 3 na lang naman kami. Mag-isa lang ni RC. Wala naman siyang kalaro. Maybe Tita Joanne. Why? That you just miss her. I can't just Wala na naman din akong kasama sa bahay. So, ganun talaga. Anyway, next goal is, makapag-stay na sa Philippines na may business. Business dito at saka business doon. Yan, back to reality. Bye. Thanks for watching. Bye.